Kabanata 6571. Ginawa ni Master Osborn ang kanyang sarili na kahanga-hanga habang nag-flash ng pagan handsil gamit ang kanyang kanang kamay bago itinuro ang kanyang daliri kay Master Elaris. Pagkatapos, ang kahoy na espada sa likod niya ay tila umugang at nag-vibrate. Lumipad ang espada mula sa kaluban nito, at lumulutang sa hangin. Ang lahat ng iba pang mga Geomancy Masters ay tumingin sa eksenang ito sa pagkabigla. Hindi lahat ay kayang gawin iyon. Animating sword technique. Teka, hindi, nagulat si Harvey. Noong una, inakala niya na ito ang life sword technique na umiral sa larangan ng martial arts. Ngunit pagkatapos suriing mabuti, lumalabas na hindi. Ito ay isa lamang sa mga pamamaraan na ginagamit sa espiritual na agham. Pagdating sa Geomancy at Mysticism, ang pinakapamilyar ni Harvey ay ang paggamit nito sa pagpatay, dahil eksperto siya sa pagpatay ng ibang tao. Gayunpaman, ang living sword technique na ginamit ni Master Osborn ay tila nagpapaalala sa kanya ng magic na ginagamit ng mga street magician. Hindi yun naiintindihan ni Harvey. Medyo nagulat din si Marley. Bilang isang dating mananampalataya, nakita niya ang gayong mystical arts na napakahirap paniwalaan. Sa hitsura nito, mas mataas ba ang kahusayan ni Master Osborn sa mystical arts kaysa kay Harvey? Nahulaan na ni Master Osborn kung gaano magugulat ang lahat. Nagtaas siya ng kilay at binigyan ng nasisiyahang tingin ang audience sa paligid niya. Tapos, tinuro niya ulit si Master Elaris. Sa paggalaw na iyon, agad na bumaril ang kahoy na espada, lumipad ng diretsyo. Naglakas loob kang kumilos ng mayabang sa harap ko gamit ang gayong panlilinlang. Parang hindi mo natutunan ang tunay na pamamaraan mula sa Thatch, ngunit nagtagumpay ka sa isang bagay na walang kabuluhan. Nakakadismaya. Ngumisi si Master Elaris kay Master Osborn at pinitik ang kanyang mga daliri. Sa ngalan ng kabutihan. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang daliri sa tool. Pagkatapos, isang malakas na kulog na tunog ang narinig mula sa device. Pagkatapos, ang simbolo ng Buddha ay lumipad mula sa tool, at agad na itinatak ang sarili sa kahoy na espada. Nagkaroon ng malakas na kalabog. Ang itim na lason ay tila umaagos mula sa loob ng kahoy na espada. Nang malapit ng madudurog ang espada, umubos si Master Osborn at dumura ng isang subo ng dugo. Siya ay espiritual na nakakabit sa kahoy na espada. Ito ay isang bagay na ginugol niya ng maraming taon sa pag-transmute. Mawawalan siya ng higit sa kalahati ng kanyang lakas kapag nawasak ang kahoy na espada. Nang maisip niya ito, walang pakialam si Master Osborn sa kanyang pagnanais na manalo kay Master Elaris. Nag-iba ang simbolo ng kamay sa kanyang kanang kamay nang gusto niyang bawiin ang kahoy na espada. Gayunpaman, malinaw na gusto ni Master Elaris na gumawa ng halimbawa sa kanya. Hindi siya tumigil at tinapik na lang ulit ang mga daliri niya sa device niya. Ang isa pang simbolo ay lumutang, na parang gustong patayin ang liwanag sa itaas. Ang kahoy na espada ay malapit ng mabasag, at si Master Osborn ay casual na nagkomento, Master Elaris. Lahat tayo ay nasa iisang landas. Bakit mo ako pinipilit sa isang sulok? Ngumiti si Teacher Elaris. Gusto lang kitang turuan ng leksyon. Ipapaunawa ko sa iyo na kung wala kang tunay na kapangyarihan, tumigil ka sa pagtakbo at pagsisinungaling sa iba. Mabubuhay ka pa kapag nakaharap ka sa akin, ngunit maaaring hindi ka maswerte kung haharapin mo ang isang bagay na hindi mo kayang lutisin. Nang marinig ang mga salita ni Master Elaris, nagalit si Master Osborn kaya namula ang kanyang mukha. Hindi lang siya pinahiya ni Master Elaris. Tinuyapa niya siya. Gayunpaman, si Master Osborn ay walang pagpipilian, dahil siya ay nasa bingit ng pagkawalan ng kanyang mga kapangyarihan. Patawarin mo ako, Master Elaris. Minamaliit ko ang iyong kapangyarihan. Maawa ka sa akin. Nang makita ni Master Elaris na sumuko na si Master Osborn ng Thatch, ngumiti siya. Natutunan mo ng mabuti ang iyong aralin. Samantala, mabilis na hinawakan ni Master Osborn ang kanyang kahoy na espada. Pagkatapos, sinimulan niya itong linisin bilang isang bagay na napakamahal sa kanya.
Akala niya ay makakabuo na siya ng pangalan ngayon, pero hindi niya inaasahan na tuluyan na siyang mapapahiya. Nang makita ng lahat ang nangyari kay Master Osborn, namutla ang kanilang mga ekspresyon. Master Elaris ng Guardian Temple. Ang kanyang lakas ay tila lampas sa kanilang imahinasyon. Maliban kung ang isa ay may kapangyarihan, at kung hindi, sila ay magtatapos tulad ni Thatch Master Osborn. Inaasahan ba nilang mapahiya sila ng ganoon? Sige, everyone, may iba pa ba dito na may problema sa akin? Feel free to show your strength. Kung wala ng iba, wala ng saysay na pag-awayan pa ito. Tutulungan ko ang pamilya Judd na labanan ang kanilang sumpa. Naglabas pa si Master Elaris ng isang string ng mga butil at nakangiting nagsalita. Kahit anong tingin sa kanya, mukha siyang monghe na may malaking kapangyarihan. Sa sandaling ito, lumabas ang isang matandang kuba. Upang isipin na ang mga sumusunod sa mga turo ng Diyos ay magkakaroon ng kapangyarihan ng paganismo. Nakakaawa. Hayaan mo akong turuan ang monghe na ito ng leksyon. Nang makita ang matandang kuba, pinikit ng lahat ang kanilang mga mata. Ang matandang lalaki ay isang elder ng Treasure Sect, na tinawag ang kanyang sarili na Earl of Treasures. Maraming taon na raw siya sa larangang ito at elite sa martial arts at mysticism. Walang inaasahan na pupunta siya rito para sa Judd ng Walsing. Nang makita ni Master Elaris ang Earl of Treasures, ngumiti siya. Ikaw ba, alam ko. Nabalitaan kong puno ka ng kayamanan, samantalang ang mayroon ako ay itong kasangkapan. Ngunit gaano man kalaki ang yaman mo, kayang sugpuin ng bola kung ito ang lahat ng mayroon ka. Ngayon, ipakita mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Napangiti si Earl of Treasure at pinitik ang kanang daliri. Kaagad, isang serye ng mga barya ang lumipad mula sa loob ng kanyang manggas. Nag-transform ang mga barya sa isang 9 at 8 formation sa hangin. Lahat ng naruroon ay nakamasid sa eksenang ito. Ang mga tumatahak sa landas ng okultismo at mistisismo ay pawang kahanga-hanga. Hindi makaiwas ng tingin si Marley. Kahit na naniniwala siya sa agham, ang mga nangyayari sa harap niya ay patunay kung gaano kakilakilabot ang mga taong ito. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata, ngunit hindi talaga siya interesado. Ang mga barya na ginamit ng Earl of Treasures ay medyo maganda. Malamang na ito ay isang kayamanan na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang problema lang ay hindi ganoon kahanga ang paraan ng pagkontrol niya dito. Umaasa siya sa elemento ng sorpresa. Samantala, nakatutok lang si Master Elaris sa isang teknik. Kahit na paano mo baguhin ang iyong pag-atake, ang kailangan lang niya ay isang tool tulad ng isang bola upang ihinto ang pag-atake sa mga track nito. Sa madaling salita, masasabi ni Harvey na mas malakas si Master Elaris. Gaya ng inaasahan, noong balak na ng Earl of Treasures na i-pressure si Master Elaris gamit ang kanyang barya, tumanggo lang si Master Elaris at muling tinapik ang bola gamit ang kanyang daliri. Nagkaroon ng isang tunog ng pag-clink, at ang mga barya ay nagsimulang manginig sa hangin. Pagkatapos, nagsimulang magsunog ang bawat barya sa hangin. Bakas ang gulat sa mukha ng Earl of Treasures dahil wala siyang choice kundi iligpit agad ang mga barya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng Earl of Treasures na may madilim na ekspresyon. Kahanga-hangang diskarte, Master Elaris. Matapos marinig ang sinabi ng Earl of Treasures, nagdasal si Master Elaris ngunit mukhang mayabang sa sandaling iyon. Matapos itong makita, naunawaan ng lahat ng Geomancer sa lugar na ito na si Master Elaris ang pinakamakapangyarihan sa kanila. Kahit sinong humamon kay Master Elaris, mapapahiya lang sila. Nang makitang wala nang hahamon sa kanya, tumanggo si Master Elaris at sinulyapan ang lahat ng naruroon. Nakangiting sinabi niya, "Salamat sa lahat. Nakikita kung paano umunlad ang mga bagay, nangangahulugan ito na ang mangyayari sa pamilya Judd ay sa akin lamang nakasalalay. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito." Kahit na ang lahat ng mga Geomancer ay nakaramdam ng kawalang kasiyahan, wala silang pagpipilian kundi aminin ito. Walang kapantay ang kanilang lakas para sa kanya. Ang mundo ng geomancy at ang mundo ng martial arts ay may pagkakatulad.
Ang mga malalakas ay naghahari. Ang mga walang kapangyarihan ay maaaring magreklamo sa lahat ng gusto nila, ngunit ito ay walang silbi. Kung ang isang tao ay may kapangyarihan, maaari niyang sabihin at gawin ang anumang gusto nila. Tumingin si Vir kay Master Elaris, na parehong nabigla. Nakita na niya ang ginawa ni Eridan, ngunit nakita rin niya kung paano hinarap ni Harvey ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang ginawa ni Master Elaris ay nagparamdam sa kanya na mas malakas si Master Elaris. Nang pumasok sa kanyang isipan ang bagay na iyon, hindi nang ahas si Vir na magpakita ng anumang kapabayaan sa kanya. Mabilis na lumapit si Vir at sinabing, talagang makapangyarihan ka para magkaroon ng ganoong pamamaraan. Siguro kung bibisitahin mo ang aking ina. Masyado kang mabait, nakangiting sagot ni Master Elaris. Ang mga sumusunod sa landas ng Diyos ay dapat magkaroon ng habag. Ngayong narito ako, tutulungan ko ang pamilya Jod na malampasan ang problemang ito. Magsasalita pa lang sana si Marley ng sarkastikong sabi ng isang gwapong binata. Diyos, pamahiin lang iyon. Biglang lumingon si Marley. Kahit kamukha ng ibang lalaki ang lalaki ay parang may aura itong pumapalibot sa kanya. Para siyang invincible, at walang makakasakit sa kanya sa mundong ito. Lumingon si Harvey at tumingin, at may halong ekspresyon din siya. Ang taong nagsasalita ay si Nicholas, ang Snake King ng Dark Island. Nagtaka si Harvey kung paano siya nakapasok sa loob. Samantala, si Nicholas ay may pananabik na tingin, na para bang nag-iisa siya sa mundong ito kung saan walang makakalaban sa kanya. Pakiramdam niya, kahit na may lakas si Master Elaris, wala siyang kwenta kumpara sa kanya. Hindi lang niya nakuha ang atensyon ni na Harvey at Marley, napatingin silang lahat kay Nicholas. Si Master Elaris, na nakadama ng pagmamaliit, ay malamig na nagsabi. Sino ka? Ang daan ng Diyos ay totoo. Paano ito magiging pamahiin? Kung gusto mong subukan ang aking katapangan, sabihin mo lang. Kung hindi, ikikintal ko sa iyo ang takot sa Diyos. Hindi lang si Teacher Elaris ang minamaliit. Napatingin din ang ibang mga guro kay Nicholas na may pangahamak. Anak, dahil bahagi ka ng mundong ito, naiintindihan mo ang tanging bagay na kinikilala namin ay ang talento ng isang tao. Ang background ng isang tao ay walang kahulugan dito. Maliban kung maipapakita mo ang iyong kakayahan, kung hindi, tuturuan kita ng leksyon sa ngalan ni Master Elaris. Hindi mo dapat ipahiya ang isang tulad ni Master Elaris. Tuturuan kita ng leksyon, naririnig mo ba ako? Dapat umalis ang isang payaso na tulad mo. Hinihintay mo ba na sirain ka ni Master Elaris? Sa pagkakataong iyon, lahat ng Geomancer ay nakatingin kay Nicholas na para bang nakatingin sila sa isang tanga. Tumingin si Vir kay Nicholas ngunit hindi siya nakikilala, kahit na bahagi siya noon ng pamilya Thompson. Gayunpaman, nakilala niya ang uniforme ng seguridad na suot niya. Mabilis niyang sinabi, paalisin mo ang security guard na ito. Paano mo ginagawa ang trabaho mo? Paano makakapasok ang isang security guard na tulad niya? Vir, this is a misunderstanding. Isa siyang expert na inimbitahan ko dito. Napakalakas at talented niya. Sa sandaling iyon, tumayo ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng tradisyonal na damit. May hawak siyang anteng-anteng sa kamay habang nakangiti. Ito ay isang proteksyon na anteng-anteng na ibinigay niya sa amin, at ito ay iniingatan ko nitong mga nakaraang araw. Kapag lalapit kayong lahat kay inay, makakarinig kayo ng mga pag-ungol. At magsisimula ka pang magkaroon ng bangungot. But with this, hindi na ako apektado dyan. Ang dahilan kung bakit ko siya dinala dito ay dahil ako mismo ang sumubok sa kanya. Ang kanyang talento ay tunay na totoo. Ang babae ay miyembro ng isa sa mga pamilya ng branch. Siya rin ang nakababatang pinsan ni Vir, si Lena Jod. Kahit na miyembro siya ng pamilya ng branch, may mahalagang papel siya sa pamilya Jod. Kaya naman pagkatapos marinig ang sinabi niya ay bahagyang naangat ang dilim sa ekspresyon ni Vir. Gayunpaman, inayos na talaga ni Nicholas ang pagkikita nila ni Lena ilang araw na ang nakalipas. Kung hindi ganoon kadaling maniniwala ang mga tulad ni Lena. Nang makita niyang dumating na ang kanyang pagkakataon,
tumayo si Nicholas at ngumisi kay Lena bago tumingin kay Veer. Mr. Veer, sa totoo lang, I don't want to involve with the Jod's family issues. The only reason I'm here today is because of my chance meeting with Lena, and I feel sorry for the family's downfall. Magiging blunt na ako, kaya sana huwag mong pansinin ang paraan ng pananalita ko. Bagaman mukhang makapangyarihan si Master Elaris na ito, hindi niya talaga malulutas kung ano ang bumabagabag sa iyong pamilya. Kung hahayaan mo siya, masasaktan siya, at ang kasawian ay darating din sa iyong pamilya. Nang marinig ni Master Elaris si Nicholas na magsalita ng buong kumpiyansa, humakbang siya pasulong at galit na sinabi. Ano ang pinagsasabi mo, bastos na bastard? Hindi ko matatapos ito, at masasaktan ako. Nangangahulugan ba yun na luluhod ka sa aking paanan at humingi ng tawad kung matatapos ko ito? Malamig na sagot ni Nicholas, kung matatapos mo ito, tama ka. Pero paano kung hindi mo kaya? Ano ang gagawin mo? Kung hindi ko ito matatapos, magpapakumbaba ako sa harap mo, at maaari mo akong pretuhin na parang junior mo. Sagot ni Master Elaris. Pagkatapos, lumingon siya at tumingin kay Veer. Pakiusap, ituro mo sa akin ang daan. Ipapakita ko sa batang ito kung ano ang ibig sabihin ng tunay na lakas. Alam ni Veer na hindi niya ito mapatahimik. Kaya naman tumanggo siya at inakay ang iba papasok sa looban. Medyo pamilyar na si Harvey sa lugar na ito. Malapit ang kwarto ng nanay ni Veer. Kumatok si Veer sa pinto, at bumukas ito. 12 ng mga katulong ang nag-aalaga sa matandang babae, na nakaupo sa isang wheelchair. Mapatla ang kanyang mukha, at may puting buhok na tumubo sa kanyang mukha. Sumakit na ang ulo ng lahat na nakatingin lang dito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6575. Nang makita ni Elaris ang ina ni Veer, hindi niya napigil ang mapabulalas, ang siksik na evil energy. Likas na nagtanong si Veer, mahirap ba ito, Master Elaris? Oo, ngunit maaari kang magpahinga ng walang pag-aalala pagkatapos kong gawin ang trabahong ito. Kumpiyansa na sabi ni Master Elaris pagkatapos tingnan ng maigi. Kung gayon, magkakautang kami sa iyo. Nakahinga ng maluwag si Veer nang makita niya kung gaano katiwala si Master Elaris. Ang pamilya Jod ay paulit-ulit na nagkakaproblema hanggang sa sila ay mapagod. Mas mabuti kung ang problema ay malulutas. Kumpiyansa na ngumiti si Master Elaris nang marinig ang sinabi ni Veer. Hindi naghintay ng matagal. Naglabas siya ng rosaryo na nabuo mula sa 108 bulaklak ng wisteria. Nagsimula siyang magdasal, at pagkatapos, kasabay ng pagkumpas ng kanyang kamay, ang mga butil ng panalangin ay agad na lumipad at nahulog sa paligid ng matandang babae. Sa paglabas ng prayer beads, isang sigaw ang narinig mula sa loob ng matandang babae. Pagkatapos, ang kanyang puting buhok ay nagsimulang mahulog. Ilang segundo lang ay medyo gumaling na ang ina ni Veer. Napatingin muli ang lahat sa kanya, ngunit hindi na sila nahihilo. Sa halip, na-refresh ang pakiramdam nila. Pagkatapos nito, lumingon si Master Elaris kay Nicholas, na may malamig na ngiti. Ngayon nakikita mo na ba ang aking tunay na kapangyarihan, binata? Halika at lumuhod sa harap ko. Magpakumbaba ka sa aking paanan. Pagkatapos, pag-iisipan ko ito. Totoong kapangyarihan. Mahinahong tanong ni Nicholas. Bakit hindi mo makita kung tapos na ba talaga ito? Sa sandaling sinabi iyon ni Nicholas, si Master Elaris ay lumingon at tumingin sa ina ni Veer. Biglang napasigaw sa sakit ang nanay ni Veer. Nagsimula na namang tumubo ang puting buhok sa kanyang mukha at katawan. Samantala, ang lahat ng wisteria beads na ikinalat ni Master Elaris sa paligid niya ay sumabog. Inatake ng masamang enerhiya si Master Elaris, at siya ay umubo at dumura ng dugo. Bumagsak siya sa sahig at hindi napigilan ang panginginig. Ang bawat isa sa pamilya Jod ay nagsimulang makarinig ng pag-ungol sa kanilang mga tainga habang nagsimula silang makaramdam ng pagkahilo. Halos himatayin pa ang ilan. Nagulat ang lahat ng geomancy expert na naruroon.
Hindi ito ordinaryong evil energy. Ito ay nang target at ito ay pumapatay. Ang lahat ng mga eksperto sa geomancy ay sumulong. Ang mga may kumpiyansa ay sumalakay ng sabay-sabay, ngunit ito ay ganap na walang silbi. Sa halip, pinalala lang nila ang kalagayan ng matandang babae. Nakatanggap din sila ng backlash mula sa masamang enerhiya. Itinaas ni Veer ang kanyang ulo sa kabila ng sakit, at napagtanto niyang si Lena lamang ang ganap na hindi naapektuhan. Maging si Marley, na nakatayo sa tabi ni Harvey, ay namumutla ang mukha kahit na protektado siya ni Harvey. Naiintindihan ni Veer kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Harvey, ngunit tila mas malakas pa si Nicholas. Mas malakas pa kaya siya kay Harvey. Likas na tumingin si Veer kay Nicholas at sinabing, mukhang minamaliit kita, aking kaibigan. Kung maaari, mangyaring gumawa ng isang bagay tungkol dito. Napatingin ang lahat kay Nicholas. Maging si Lena ay tinitigan ng lahat ng tao sa paligid niya ng mayabang bago ibinaling ang tingin kay Nicholas, mahinang nagsabi, "Please, Nicholas." Nakatayo doon si Nicholas, at kalmado na parang pipino. Nakangiting bumaling siya kay Lena at sinabing, "Don't worry. We're best friends. Problema mo problema ko din. I'll handle it." Pagkatapos, kinuha ni Nicholas ang isang emerald button mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos noon, tumulo ang dugo niya sa butones. Pinitik niya ang kanyang mga daliri, at nahulog ang butones sa harap mismo ng ina ni Veer. Sa sandaling lumapag ang butones, ang masamang enerhiya sa loob ng matandang babae ay agad na tumigil sa pagngangalit. Medyo naging kalmado din ang paligid. Nagdusa ka ng backlash kahit para sa isang bagay na napakaliit. Seryoso, kung ano ang nangyari sa mga okultista at mystic sa kasalukuyan. Nagbuntong hininga si Nicholas sa kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod. Agad na napalingon ang lahat kay Nicholas. Lahat ay tumingin kay Nicholas na may inggit at paghanga. Gaano man siya ka-arroganti. Paano nila ito ilalagay? Talagang talented siya. Madali niyang supilan ang napakalakas na alon ng masamang enerhiya. Walang duda na siya ang nasa tuktok ng hierarchy sa kanilang mundo. Napapikit si Harvey nang makita ang nangyayari. Napangiti siya ng mapayapa. Ang ginawa ni Nicholas ay katulad ng karaniwan niyang ginagawa. Ginagamit nilang lahat ang diwa sa loob ng kanilang dugo bilang true warriors para labanan ang kasamaan. Ito ay karaniwan sa mga pumapatay. Mula sa pananaw na iyon, masasabi ni Harvey na si Nicholas ay tunay na may talento at karunungan. Marami rin siyang karanasan at mahusay na kasanayan. Gayunpaman, ang problema ay madaling sabihin ni Harvey na si Nicholas ay wala sa karakter upang tumugma doon. Upang ang dugo ng isang tao ay magkaroon ng kapangyarihan na sugpuin ang lahat ng kasamaan sa mundong ito, ang isa ay dapat magkaroon ng habag sa mundo. Bagamat medyo malakas si Nicholas, wala siyang karakter. Maaaring ginamit niya ang parehong pamamaraan upang harapin ang mga ganitong insidente noong nakaraan, ngunit nakatadhana siyang mabigo ngayon. Ito ay isang bagay na hindi matitinag ni Harvey, kahit na 2 beses nang kumilos. Gaya ng inaasahan, nagsimulang pumutok ang emerald button habang tahimik na nanunood si Harvey. Nagpatuloy ang pagkalat ng mga bitek bago tuluyang nagkapira-piraso. Agad na sumabog ang masamang enerhiya. Sa pagkakataong ito, ang masamang enerhiya ay hindi na kumikilos lamang patungo sa ina ni Veer. Agad na sumabog ang enerhiya at bumaha sa buong silid. Sa isang iglap, ang buong silid ay napuno ng madilim na enerhiya. Ang lahat sa pamilya Jod ay agad na naging itim. Nagsimulang tumubo ang puting buhok mula sa kanilang mga lugar. Laking gulat ni Nicholas, na sobrang confident. Ano ang nangyayari? Ang nangyari dito ngayon ay isang bagay na pinaghandaan niya matapos niyang marinig ang nangyari sa nakaraan. Sinadya niyang lumikha ng isang insidente, at sugpuin ang lahat, hawakan ang problema, at pagkatapos ay makakuha ng negosyo ng pamilya Jod. Magagawa niyang sumali sa pamilya Jod at kontrolin ang pamilya Jod sa Walls Inc para sa kanyang sariling mga layunin. Pero, bakit nawala sa kontrol ang lahat? Hindi kaya nagtanim siya ng napakaraming evil energy na hindi man lang niya napigilan. Sa pagkakataong ito,
maging si Lena na may hawak ng anteng-anteng na binigay sa kanya ni Nicholas ay namutla ang kanyang mukha, at nagsimula na ring tumubo ang puting buhok sa kanyang mukha. Bilang nag-iisang tao sa pamilya Judd na ganap na hindi naapektuhan, humakbang si Marley at nanunuya. And here I was wondering what kind of power has the person you invited here. After all, he hasn't mastered everything. Bukod sa nagpapasama, ano pa ang magagawa niya? Pagkasabi nun ni Marley, napatingin lahat kay Nicholas nang may pagdududa. Kung noong una ay namangha ang lahat sa ginawa ni Nicholas, ngayon ay napatingin sa kanya ang lahat ng may galit at pagkasuklam. Siya ay kumilos na parang siya ang may ganap na kontrol, na para bang mayroon siyang kakaibang talento. Ngunit ano ang sumunod na nangyari? Hindi lamang niya natugunan ang problema, ngunit pinalala pa niya ito. Sa pakikinig kay Marley, naging madilim ang ekspresyon ni Nicholas. Noong una, isa rin sa mga target niya si Marley, at liligawan niya ito pagkatapos harapin ang mga problema sa pamilya Judd. Nais niyang lumikha ng isang imahe ng omnipotence, after that he will pursue her officially. Hindi niya inaasahan iyon, hindi lang niya ito nagawang harapin, ngunit nakatanggap din siya ng panunuya mula kay Marley. Sa oras na iyon, galit na galit si Nicholas. Siya ang Snake King ng Dark Island. Hindi niya alam ang pagkatalo at mapupunta ang lahat sa plano niya pagbalik niya sa Dark Island. Pero bakit naging mahirap ang lahat nang bumalik siya sa Walls Inn? Napakaraming hadlang, anuman ang kanyang plano. Habang pinag-iisipan pa ito ni Nicholas ay napatigil na sa pagtingin sa kanya si Marley. Sa halip, lumingon siya kay Veer at sinabing, "Ama, kailangan natin si Master Harvey para kumilos. Kailangan nating magtiwala sa kanya. Kung papayag siya, tiyak na kakayanin niya ito." Kumunat ang noo ni Veer. Napamura si Lena na noon lang napahiya. Ang iyong Master Harvey ay nakarating na sa residence na ito ng 2 beses. Kung siya ay talagang mahusay dito, hindi magkakaroon ng pangatlong beses. Hindi ako naniniwala na si Master Harvey ay makakayanan ng hindi nagawa ni Nicholas. Sinamaan ng tingin ni Marley si Lena. Tapos, kumarap siya kay Harvey at yumuko. "Please, Mr. Harvey, naniniwala pa rin ako na ikaw lang ang makakatulong sa paglutas ng mga problema sa pamilya Judd. Please help us." Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Nicholas nang marinig ang sinabi ni Marley at nakita si Harvey sa tabi nito. Bastard! Ang bastos na si Harvey na naman. Bakit niya pa siya nakilala sa Walls Inn? Hindi pinansin ni Harvey si Nicholas. Pinikit niya ang kanyang mga mata at mahinahong sumagot, "Huwag kang mag-alala, Marley. Ano man ang nangyari, ako pa rin ang tagapayo ng iyong pamilya para sa Geomancy. Tungkulin kong tulungan ka sa bagay na ito. Hindi lang kailangan kong harapin ang nangyari, kailangan kong hanapin ang pinagmulan. Kung hindi, iisipin ninyong lahat na hindi ko ginawa ang aking makakaya." Lahat sa pamilya Judd ay napakatalino. Nang marinig nila ang sinabi ni Harvey at nabasa sa pagitan ng mga linya, nagulat sila bago nila tuluyang may ugnay ang mga tuldok. Nagtataka namang tumingin si Marley kay Harvey. Hindi nagpaliwanag si Harvey. Sa halip, tumayo siya at naglakad patungo sa ina ni Veer. Pagkatapos, tinusok niya ang kanyang hintuturo. Pagkatapos noon ay idiniin niya ang kanyang hintuturo sa noo ng matandang babae. Lumakas ang masamang enerhiya sa paligid ng ina ni Veer na parang may na-trigger. Nagsimulang tumubo ang puting buhok sa kanyang mukha bago tuluyang nalalagas, at pagkatapos ay muling tumubo. Sa isang iglap, bumalik ang mga kulay sa kanyang mukha. At ang ginawa lang ni Harvey ay idiniin ang daliri sa noo. Napagtanto ng lahat na tumigil sila sa pagkahilo nang makita nila ito. Lahat ng mga Geomancer na nakaranas ng backlash mula sa paggawa, ngayon ay nararamdaman nila ang masamang enerhiya sa loob nila na nawawala rin. Sa una, pagkatapos makaranas ng backlash ang mga Geomancer mula sa pagsisikap na linisin ang masamang enerhiya, ay tumagal ng hindi bababa sa 3 buwan upang linisin ito mula sa kanilang mga katawan. Minsan, maaaring tumagal ng higit sa 5 taon kung ang enerhiya ay napakatigas ng ulo. Maaari pa silang mamatay dito kung talagang masama ang backlash.
Gayunpaman, hindi lamang nalutas ni Harvey ang lahat ng mga problema sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, ngunit tinulungan din niya silang linisin ang masamang enerhiya sa loob nila. Nangangahulugan ito na pinigilan ni Harvey ang pinagmumulan ng masamang enerhiya sa kanyang sarili. Ang kapangyarihan ni Harvey ay lampas sa kanilang imahinasyon. Kaugnay nito, ang lahat ng mga eksperto sa geomancy ay tumingin kay Harvey ng may paghanga. Ano ang gawa ng mga tunay na eksperto? Siyempre may katulad si Harvey. Tahimik niyang pinagmamasdan ang lahat mula sa isang sulok. Itutulak lang niya ang mga bagay kapag wala ng ibang pagpipilian kapag nagsimulang mawalan ng kontrol ang mga bagay. Hindi lang siya elite, ibig sabihin mas gusto niyang manahimik. Lahat ng geomancer ay nahiya sa sandaling ito. Kung ikukumpara sa mga kasanayan at etika ni Harvey, sila ay wala kung ikukumpara sa kanya. Sino ang ibig sabihin ng mga tao kapag sinabi nilang ang tunay na talento ay lumalakad sa gitna ng karamihan? Heto siya. Nakakahiya, nakakahiya. Ipinagmamalaki ko ang aking sarili na natutunan ko ang lahat ng bagay na dapat matutunan. Ngunit ngayon, sa wakas ay nalaman ko kung gaano kalawak ang mundo. Mr. Harvey, pinahahalagahan namin ang iyong tulong ngayon. Kung kailangan mo kami sa hinaharap, tawagan mo lang kami. Ayokong i-claim na isa akong geomancer sa harap ng isang tulad niya ngayon. Sinabi ng nangungunang geomancer mula sa lungsod ng Hong Kong na ang tagapayo ng geomancer ng pamilya Judd ang pinakamahusay sa komunidad na ito. Hindi kami naniniwala noon, ngunit ngayon naniniwala na kami. Lahat ay nagbigay papuri kay Harvey. Ang lahat ng mga geomancer na karaniwang tumangging yumuko sa iba, ngayon ay talagang pinuri si Harvey. Tumingin si Harvey sa paligid niya na walang pakialam at walang sinabi. Para sa kanya, ito ay isang bagay na madali niyang magagawa. Ngunit ang problema ay, pinikit niya ang kanyang mga mata at tumitig sa kama na may malalim na iniisip. Gayunpaman, pinikit din ni Nicholas ang kanyang mga mata. Marami siyang naplano, nasuhulan ng ilan sa mga tauhan ng sambahayan ng Judd, at nagbayad pa nga ng hindi maarok na halaga para makumplito ang kanyang plano. Hindi niya inaasahan na siya pala ang tutulong kay Harvey. Nang maalala ni Nicholas ang relasyon nila ni Harvey, tungkol sa kung paano may kinalaman kay Harvey ang pagkamatay ng kanyang kapatid at kung paano si Harvey ang chairman ng Country H Commercial Group, naramdaman niyang gusto niyang patayin si Harvey noon at doon. Gayunpaman, si Nicholas ay hindi ordinaryong tao sa huli. Siya ang Snake King ng Dark Island at alam niya ang halaga ng pasensya. Huminga siya ng malalim. Aalis siya nang hindi gumagawa ng kaguluhan. Magplano muna siya bago gumawa ng hakbang pasulong. Sa sandaling iyon, biglang sinabi ni Harvey, Mr. Veer, maaari mo bang tingnan kung mayroong anumang bagay sa ilalim ng unan ng iyong ina? Tingnan kung mayroong isang piraso ng papel na hugis ng isang tao na may nakasulat na kaarawan. Tingnan din kung mayroong anumang mga kuko. Natigilan si Veer. Pagkatapos, agad siyang tumakbo sa kanyang kama at itinapon ang unan. Gaya ng inaasahan, may papel na hugis tao sa ilalim ng kinalalagyan ng unan. Itim na tinta ang ginamit sa pagsulat ng kanyang kaarawan. Hindi lang iyon, may nakatarak ding pako sa ulo ng papel na naglalabas ng masamang aura. Ang sumpa ng Island Nation. Sabay-sabay na sigaw ng maraming geomancer. Marami sa kanila sa wakas ay napagtanto kung bakit ang Judds ng Wolsing ay patuloy na nagkakaroon ng geomantic na mga problema. May nagbabalak laban sa kanila, na nagdudulot ng mga paulit-ulit na problema. Sigaw ni Veer, Sino ang gustong saktan ang aking ina? Nang makita ang galit na si Veer, pinagpawisan sina Nicholas at Lena. Tumalikod na sila at gusto nang umalis. Ngunit mabilis na natauhan si Veer at ikinaway ang kanyang kamay. Agad na lumitaw ang mga security guard ng Judd, na hinaharangan ang lahat ng pasukan at labasan. Pagkatapos, malamig na sinabi ni Veer, hindi ako tanga na nabuhay sa ganitong buhay sa loob ng maraming taon. Ang taong sumumpa ng ganito sa aking ina ay umaasa na makakakuha siya ng maraming benepisyo sa pamamagitan ng gayong mga aksyon. Gusto pa niyang maging VIP ng pamilya ko para magplano laban sa amin. Kaya nga, bawal umalis ang naruroon.
Makakaalis ka lang kapag tapos na ang lahat at kumpleto na ang investigasyon. Nagpalitan ng tingin ang lahat ng Geomancer sa isa't isa. Gayunpaman, alam ng lahat na ang isang bagay na tulad nito ay hindi kailanman papayagang mangyari sa isang pamilya tulad ng mga Jod ng Walsing. Kung ang kanilang geomancy ang problema, maaari nilang ayusin ito. Hindi mahalaga, pero paano kung may nagplano laban sa kanila ng ganito? Iyon ay isang bagay na nagkakahalaga ng pakikipaglaban. Gayunpaman, malinaw din na hindi sila ang nasa likod ng Island Nation curse. Hindi yun ang kanilang espesyalidad. Ano ang silbi ng pag-iingat sa kanila? May status si Master Elaris. Tumikim siya at sinabing, Mr. Veer, naiintindihan ko ang iyong galit. Gayunpaman, ang sumpang ito ay nagmula sa Island Nation. Wala sa mga naruroon ang may kaugnayan sa Island Nation, at hindi rin kami bihasa dito. Hindi ba't labis na humiling sa lahat na manatili? Nagmamalabis. Malamig na ngumiti si Veer. Kung malalaman ko kung sino sa inyo ang nasa likod nito at kung sino ang umatake sa nanay ko, appetizer lang ito. Lahat kayo ay mga geomancy expert dito. Kung gusto ninyong patunayan na wala itong kinalaman sa inyo, madali lang. Hanapin mo ang taong sumumpa sa nanay ko at sa pamilya ko. Kung hindi, ipagsapalaran ko kayo at papatayin ko kayong lahat. Sa utos ni Veer, lahat ng gwardya ay naglabas ng kanilang mga baril at tinanggal ang safety lock. Maliwanag, ang taong sumumpa ay lumampas sa linya. Mr. Veer, sabi ni Harvey habang dinampot ang kanyang tasa ng kape at humigop habang ang iba ay nalilito kung ano ang gagawin. Sa kaso ng mga sumpa, ang taong sumumpa ay magdurusa sa isang backlash kapag naalis ang sumpa. Ngayong nasugpo ko na ang sumpa, ang kailangan mo lang gawin ngayon ay sunugin ang papel. Ang taong sumumpa ay lilito sa kanyang sarili. Nagdilim ang ekspresyon ni Nicholas nang marinig ang sinabi ni Harvey. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita ng anuman, mariinang naglabas ng lighter si Veer at sinunog ang papel. Nagkaroon ng pagsabog ng apoy. Tila nabuhusan ng mantika ang papel at agad na nasunog. Nang maging abo ang papel, biglang umilo ang pulang ilaw at bumagsak sa noo ni Nicholas. Nanginginig si Nicholas, at tumulo ang dugo sa gilid ng labi niya. Malinaw na ang taong sumumpa ay siya. Bilang Snake King ng Dark Island, marami siyang natutunan mula sa silangan at kanluran sa nakalipas na 5 taon. Marami na siyang pinagkadalubhasaan na paraan para tapusin at pumatay ng mga tao. Ang sumpa ng Island Nation ay bahagi lamang ng curriculum. Isusumpa niya ang ina ni Veer, at pagkatapos ay ililigtas siya. Ito ang pinakamadaling paraan upang makuha ang kanilang pagkakaibigan at katapatan. Sa pangunawa ni Nicholas, dapat palaging kumilos para sa sariling kapakanan. Ang mga nangangarap ng malaki ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa maliliit na bagay. At sulit ito, kahit na milyon-milyong tao ang kailangang mamatay kung magtagumpay siya. Paano kung ang isang maliit na tulad nito ay makakatulong sa kanya na makamit ang kanyang mga ambisyon? Siya ang Snake King ng Dark Island. Hindi niya inasahan na pagkatapos niyang bumalik sa Walsing, ang kanyang perpektong pamamaraan ay madaling ibunyag ng isang tulad nito. Kabanata 6580. Bagamat walang sinumang naruroon ang may katulad na kakayahan kay Harvey na madaling masira ang mga sumpa, lahat sila ay dalubhasa sa kani-kanilang larangan. Mayroon silang sapat na karanasan upang makagawa ng kanilang sariling mga conclusion. Matapos makita ang nangyari, napagtanto nila agad kung ano talaga ang nangyayari. Si Nicholas ang utak. Nang mapagtanto ito ni Master Elaris, agad niyang pinandilatan si Nicholas, na umuungal. Nakakadiri bastard. Gaano ka kawalang hiya? How dare you curse him? Ang intensyon mo lang ay sapat na para mapatay ka. Ikaw, napakasama mo. Ikaw ang nagpahamak ng pamilya Jod at gusto mo kaming kaladkarin pababa kasama mo. Nang marinig ang hiyawa ng mga Geomancer, naunawaan ni Veer at ng iba pa ang nangyari. Ang taong nagplano laban sa pamilya Jod ay walang iba kundi si Nicholas. Agad namang napatingin ang lahat kay Harvey nang may pasasalamat. Kung hindi dahil kay Harvey, baka hindi lang nawala ng nanay si Veer,
pero baka magpasalamat pa sila sa taong naggawa nito. Nang makita ni Nicholas ang lahat na galit na nakatingin sa kanya at minumura siya, agad na nagdilim ang ekspresyon ni Nicholas. Siya ang Snake King ng Dark Island. How dare these insignificant people curse him like this? Tinitigan lang ni Harvey si Nicholas na may halong pagtataka. Iniisip niya kung paano makaligtas si Nicholas sa lahat ng ito. Ama, alam din siguro ni Lena ang tungkol dito. Without knowing Lola's birth date, it's impossible to arrange this, sanggal ni Marley habang sinulyapan si Lena na nagtatago sa likod ng karamihan. We will punish Lena according to our regulations, malamig na sabi ni Veer. Hindi naman siya tanga, kung tutuusin. Gayunpaman, mabilis na nabaling ang atensyon niya kay Nicholas. Haharapin ko si Lena. Pero ngayon, Mr. Nicholas, hindi mo ba kami dapat bigyan ng paliwanag? Ano ang ginawa namin sa iyo na idamay mo ang sarili mo para lang magplano laban sa pamilya ko? At pinagsasamantalahan pa ang isang matandang babae tulad ng aking ina. Puno ng killing intent ang mga mata ni Veer habang humihingi siya ng mga sagot. Malinaw, papatayin niya si Nicholas kung ang sagot ay hindi ayon sa gusto niya. Magpaliwanag. Ano ang kailangang ipaliwanag? Ngumisi si Nicholas. I don't know what you're talking about. Kung hindi ako inimbitahan ni Lena, wala ako dito. You can always make up an excuse to punish me as long as you want. Stop it. Sa tingin mo ba lahat tayo ay tanga? Malamig na wika ni Marley habang nakatitig kay Nicholas. Maaari mong lunukan ang kanyang dugo, ngunit sa tingin mo ba kaming lahat dito ay hindi alam na ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito? Hindi namin kailangan ng paliwanag. Tawagan mo lang ang pulis dito. Hindi, ipadala siya sa Dragon Cell. Kung sanay siyang gumamit ng sumpa ng Island Nation, dapat traidor ang ninuno niya. At traidor din siya mismo. Nang marinig ang sinabi ni Marley, napabuntong hininga si Veer. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, lumitaw ang 12 ng mga security guard. Nang makita ni Nicholas ang mga gwardya, naging malamig ang kanyang ekspresyon. Gayunpaman, hindi niya binalak na umalis ng ganoon lang. Siya ang hari ng ahas. Paanong ang isang hari ay tumakas na parang aso na may buntot sa pagitan ng kanyang mga paa?